Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Kasama po ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa. Ganon din po ang inyong mga personal na intensyon at intensyon ng mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating FB Live, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers at patuloy na sumusubaybay araw-araw sa ating mga banal na pagdiriwang. Atin pong ipagdasal din ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nanghihina ang pananampalataya, at ang lahat ng mga nalilinlang ng kalaban ng Diyos, lalo na sa kanilang maling paniniwala. Ipagdasal din natin ang mga mahihina sa pananampalataya, ang mga wala pang pananampalataya, at ang patuloy na namamali ang landas dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa maraming beses na tayo ay mas pinili ang gumawa ng kasalanan kaysa sundin ang utos ng Diyos na magmahal, magpatawad at umunawa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pumumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, "Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan.
Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at ang mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok, bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pat naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, yan po ang inyong panaginip. At narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan, at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina kaysa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin nito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dodurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito: mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal, pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa, ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kaharian, hindi maibabagsak kailanman ni masasakop ni numan. Dodurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Ano pat hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito'y yaong tipak ng batong dumurog sa rebultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Yan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga nilikha. Awitin siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga tubig sa ibabaw ng langit.
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo. Ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makakabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa, at ang kaharian laban sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan. Ito ang habilin, mga kapatid, sa atin ng ating mabuting balita ngayong umagang ito. Bakit kailangan tayong paalalahanan sa bagay na ito? Hindi lamang sapagkat talagang ang kalaban ng Diyos, si Satanas, ay mapanlinlang, kundi marami ang ginagamit ng kalaban ng Diyos upang manlinlang at marami ang nalilinlang. Kaya dapat tayong paalalahanan na mag-iingat sa ating pinaniniwalaan. Tayo pa naman, napaka-gullible pagdating sa ganitong bagay. Ang dali nating maniwala kapag sinabing may himala. Ang dali nating maniwala kapag tayo ay nakarinig at nakabalita ng isang milagro sa isang lugar. Ano? At dahil dito, tayo ay pinaalalahanan na mag-ingat kasi hindi lahat ng nakikita, ng naririnig natin tungkol sa Diyos
Ganon din ang mga nagtuturo tungkol sa Diyos, hindi lahat ay totoo. Merong mga nagsasabi na sila ay sinugo ng Diyos. Sila lamang ang maliligtas. Merong mga nagtuturo na siya ang sinugo na bugtong na anak ng Diyos. At marami ang napapaniwala. Marami ang naniniwala. Kaya, pinapaalalahanan tayo ng mabuting balitang, dapat tayong mag-ingat sa ating pinaniniwalaan. Sabi po ng mabuting balita o dagdag ng mabuting balita, marami ang darating at magsasabing, ako ang Mesiyas. Kaya dapat tayong mag-ingat. Ang iba, merong personality disorder. Ang iba, may tama sa utak. Magaling magsalita, magaling mangaral, magaling maghabi ng salita. Pero, kabul-anan naman o walang katotohanan ang kanyang sinasabi. Baka po tayo malinlang, tayo ay dapat mag-ingat. Kaya nga, ngayong umagang ito, sikapin natin na tayo ay huwag malinlang. At papaano tayo huwag malinlang? Number 1, palaging manalangin at magpakumbaba sa harap ng Diyos at hingin ang biyaya ng tinatawag na discernment. Tayong mga Katoliko, hindi masyadong malakas ang ganitong gift. O marami sa Katoliko, hindi masyadong ginagamit ang gift na ito na tinanggap natin nung tayo'y kumpilan yung fruits of the Holy Spirit. Discernment. Kapag ka tayo ay hindi nagdarasal, mahirap malaman kung ang boses na ating naririnig at ang ating sinusundan ay boses talaga ng Diyos. Sapagkat unang-unay wala tayong kaugnayan sa Kanya. Wala tayong relationship sa Kanya. Ang halimbawa niyan ay magulang. Kung wala tayong relationship sa ating pamilya, sa ating magulang, di natin malalaman ang kalooban ng ating magulang. Ano ba ang gusto nila? Ano ba ang pwede nating maibigay bilang anak sa kanila? Malalaman natin yun kung tayo ay may relationship sa kanila. Ganon din sa Diyos. Malalaman natin ang kalooban ng Diyos at malalaman natin kung ang sinasabi at ibinubulong ng ating puso at isip ay galing sa Diyos kung tayo'y may relasyon sa Kanya. At paano nabubuo ang isang malalim na relasyon sa Diyos? Walang iba, kundi sa pamamagitan ng pananalangin. At sa pananalangin, doon natin na-discern kung ang ating kilos, isip at puso ay kaugnay ng Diyos. Kung ang ating pinaniniwalaan ay galing authentically sa Diyos. Ikalawa, bukod sa prayer and discernment, para hindi tayo malinlang, napakahalaga po na tayo ay nag-aaral ng ating pananampalataya. Kaya meron tayong katisismo, kaya meron tayong formation. Magbasa ng banal na kasulatan.
sa banal na kasulatan, nakasulat at tungkol sa ating pananampalataya, magpagabay sa marurunong sa banal na kasulatan, makinig sa pangaral ng simbahan, sa pangaral ng pari. Laging sumimba, receive the sacraments, lalo na ang Eucharist and penance or yung kumpisal kapag ka nagkakasala para hindi malinlang. Aralin ang tungkol sa inyong pananampalataya. Aralin ang tungkol sa Diyos. Nandyan po ang Catechism of the Catholic Church. Meron pong translation na sa Tagalog. Madali pong aralin, madaling basahin. Mag-devote tayo ng time para aralin ang ating pananampalataya nang hindi tayo basta-basta mapaniwala. Nang hindi tayo malinlang. Mahalagang inaalam natin at inaaral ang ating pananampalataya sapagkat katulad nga ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, may mga darating na manlilinlang. At tayo bilang susceptible or vulnerable sa pananampalataya, kung hindi tayo nagdadasal at hindi nag-aaral ng ating pananampalataya, ay talagang tayo'y malilinlang. Ikatlo at huling puntos para hindi tayo malinlang, maging tapat sa utos at aral ng ating Panginoong Hesus. Be faithful. Paano tayo magiging tapat? Ano ang ating magiging batayan? Basahin natin at alamin ang 10 utos ng Diyos na nireduce ng ating Panginoong Hesus into 2. Mahalin ang Diyos ng higit sa lahat, saka mahalin ang kapwa. Dito nakapaloob ang ating gagawin. Dito natin malalaman kung tayo'y tapat sa Panginoon, sa turo ng Panginoon, sa Kanyang aral. Lagi nating tatandaan ang sinabi ng ating Panginoong Hesus ngayong umagang ito. Marami ang darating at sasabihin siya ang Mesiyas. Kaya dapat tayo mag-ingat nang hindi tayo malinlang. Magdasal at mag-discern. Aralin ang tungkol sa ating pananampalataya at maging tapat sa turo at aral ng ating Panginoong Hesus upang hindi tayo malinlang. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasapat ng mahal sa'yo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ulos at puno ng aming pagawa. Ang alak na ito para manilawin, nagbibigay ng Holy Spirit. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming itinalaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilayhay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasabi Ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa susot, ialiyab kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na November 26 ay ipagdiriwang natin ang Red Wednesday, ang araw ng pananalangin para sa mga inuusig na Kristiyano sa buong mundo. Inaanyayahan ang lahat na makiisa sa banal na pagdiriwang sa 5 ng hapon. Hinihikayat ang bawat isa na magsuot ng kulay pula at magdala ng kandila bilang tanda ng ating pakikiisa sa aid of the church in need at sa mga kapatid nating dumaranas ng pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan
at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Makikitaas po ng inyong mga pabibindisyonan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapaalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Check. Maganda umaga po sa ating lahat. Paanyaya, tayo po ay sama-sama sa pagdarasal ng pang-umagang panalangin. Tayo po ay nakatayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina, sambahin ng Panginoon ang makapangyarihan Diyos. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Tayo lumapit sa ating Panginoon siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat.
Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kadaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon, ay sinubok ng inyong magulang, pagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpan, di sila daratan. Sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Tayo pong lahat sa awit. Ang Diyos ngayon nagbigay makalangit na lakas. Bawat araw may ningning bugso ng hakidlat. Katatagan ng lupa, kalaliman ng dagat. Siyang lahat ang may gawa, kaya puso'y may galak. Ang Diyos ngayon nagdala, lakas na akong tulong. Karunungan gagabay sa akin magtatanggol. Daan niya'y daraanan, bisig niya'y aking bubong. Siya ay kaibigan, tunay na Panginoon. Kaya sa aking pagising, alay ay pasasalamat sa makapangyarihan Diyos na aking nililiyan. Sa lahat ng panahon aking ipahayag, isang Diyos, tatlong persona, pinagmulan ng lahat. Panginoon, sa amin ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan. Tayo po ay magsiupo. Hatulan mo akong walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayaw mo ako ngayon. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Ang totoo at ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan. Upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog, yamang galak ay ligaya, ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos, buong ligod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Bakit ako nababahala? Bakit ako'y nahahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya'y mananaling. Muli akong magpupuri sa Diyos ko't tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ilalagak. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, sa amin ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan. Panginoon, iligtas kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. Minsan nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako'y masasadlak upang manatili roong walang hanggan. At nasabi ko rin di na makikita itong Panginoon at sino mang nabubuhay. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog.
Parang nilalansag ng leon ang aking buto sa katawan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Tumataghoy ako dahilan sa hirap. Animo ay kalapati na nakakahabag. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitigdian sa itaas. Panginoon, sa kahirapan ito, ako'y iligtas. Iyong iniligtas ang buhay na ito, di mo binayaang mabulid sa hukay. Pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo, ni makakaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon, tulad din ng Ama, na sa mga anak ang ituturo ay ang katapatan. Ang tagapagligtas ko ay ang Panginoon, kaya sa saliw ng tugtog ay aking awitan. Sa banal na templo tayo umawit habang nabubuhay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas mo kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Dapat nilang tuptin doon ang pangakong binitiwan, pagkat yaong panalangin nila iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat na sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. Gayon pa man ang patawad mo ay aming nakakamit. Silang mga hinirang mo upang sa templo'y manahan. Silang mga pinili may mapalad na tuturingan. Magagala kaming lubos sa loob ng templong banal, dahil sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos. Sa kahangahangang gawa, kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig, sa ibayong karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag. Dakilakat ang lakas mo ay sa gawa nahahayag. Ang ugong ng karagatan iyong pinatatahimik. Pati along malalaki sa panahong nagngangalit. Maging mga kaguluhan iyong mga taong galit. Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sangnilikha. Bunga nitong ginawa mo sa galak ay sumisigaw, buong mundo kahit saang sulok nitong daigdigan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumatabaya ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno na matabang mga kawan. Naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan, gumagala yaong lupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan, ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw.
Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanaganan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Salamat sa ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Naratnan ako ng umaga na tumatawag sa iyo. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Tumayo po ang lahat para po sa papuring awit ni Zacarias. Panginoon, iligtas kami sa kamay ng aming mga kaaway. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya't pinalaya ang kanyang bayan. Nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay na lahat na napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Nililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya, maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng katastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas kami sa kamay ng aming mga kaaway. Purihin natin ang manunubos na nagbigay liwanag sa daigdig sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay. Dumalangin tayo sa kanya. Panginoon, manatili ka na nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Panginoong Jesus, dinadakila namin ang iyong pagkabuhay sa aming panalangin sa umaga. Magliwanag nawa sa araw namin ang pag-asa sa iyong kalwalhatian. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga dasal at kahilingan bilang unang ani ngayong araw. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Gawaran kaming umulad ngayon sa iyong pagmamahal at magdulot ang lahat ng bagay para sa amin at para sa lahat ng kabutihan. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Tulutang magliwanag ang aming mabuting asal sa aming kapwa upang kung makita nila ay magbigay puri sila sa Ama. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina na mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Hesukristo, tunay na liwanag ng mundo, ginagabayan mo ang lahat ng tao tungo sa kaligtasan. Bigyan kami ng tapang at lakas at ang biyayang gawin ang mundong ito na mapayapa at may katarungan bilang paghahanda sa pagdating ng iyong kaharian. Ikaw na nabubuhay tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po Magpadala kayo po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon.